my eyes have seen the King. I must tell all the world worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go.
answer. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. And just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. For you know better than I. If this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know, it's part of getting through. I try to do what's best, and fate has made it easy to see the best thing I can do is put my faith in you. For you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. For you know better than I saw one cloud and thought it was the sky. I saw a bird and thought that I could follow. But it was you who thought that bird to fly. If you let them reach me, will you teach me? For you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. I'll take what answers you supply. You know better than I. You know better than I. God first morning po mga kapatid. Kamusta po kayo? At ngayon ay happy Sabbath pala, no? Happy Sabbath. Sabbath na naman mga kapatid. Ang bilis ng araw kaya yan, ano? Kayo ba ay excited na magpunta sa church? Para ating makasama ang Panginoon sa iglesia, no? Tandaan natin pag nasa church tayo ay si Jesus ang kasama natin. Iwasan muna magmarites sa church. And God first morning po sa lahat na nasa live dyan ngayon. Si Ate Lorna, good morning po. God first morning po sa inyo. Sister Teresita, napakasipag mag-share, ano po. At si Sister Sweetie Burgos Lopez, kasama ng buong pamilya. Good morning po sa inyo. Sister Teresita Ladia, yan, dalawang Teresita. Minsan nagkaka-swap ako sa kanila ng type. Ano. Happy Sabbath din po sa inyo. Kay Sister Belinda Salvania, happy Sabbath din po. Nako, kahapon ay ilang beses nawala ng kuryente, no? Papatay-patay talaga tsaka ng isang araw. Kaya hindi ako nakakabalik sa live dahil nakalagay sa ng NECO. Ay on and off talaga, no? Sayang yung masisira yung computer natin tsaka hindi rin magtutuloy-tuloy. Buti na lang pwede tayong komunikasi sa LPM at para maipagpatuloy natin yung devotional. At ganun pa man ay ngayon wala namang schedule. Sana magdire-diretso ngayong umaga, no? Tapos sa Piñaranda yata yung ginagawa nilang connection, di ko alam, ano. Ayan, happy Sabbath po Sister Janet, Brother Jojo Gatmaitan,
Sister Angelita Tablada, happy Sabat po sa inyo. At andito si Pastor ngayon kasama natin sa live. Pastor, okay na po? Pa-share screen. Ay, na-share ko na po. Nalagay ko na. Teka lang, ayusin ko lang yung audio nyo po. Ibabalik ko sa tama. Ayan. Kailangan ma-reformat nga pala itong marami ng laman. Opo, Pastor, kailangan na yan i-reformat. At one time pag naluwas ako, dadaan ako dyan. Dadaan ako kayo dyan pag naluwas ako. May ipakwin po kayong iba dyan. Ano po, Pastor? Ayan. Ayan, teka. Nag-dilim yung ating screen, ano? Sister Shirley Rosa Cinta, yan, happy Sabat din po sa inyo. Medyo nangangailangan ng doktor ng laptop ni Pastor, no? Napalayo kasi sila na napalayo. Dati Kimba, ngayon napunta naman sa gawing south naman ng kaunti, Bulacan. Nung nandito siya sa area natin ay sa malapit lang, madali ko nagagamot yung kanyang laptop. So ngayon medyo difficult, ano? So ayan mga kapatid, ipagkalaw na po natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, happy Sabat po. God first morning po sa inyo dyan ni Ma'am Karin. Kamusta po kayo? Sabat po kaya Melps at sa lahat po ng ating tagapakinig ngayon po umaga na ito. So medyo mahina-hina lang ngayon yung internet. Ewan ko pag mainit, mahina. Pag malamig, medyo malakas. Ngayon init kahit na may electric fan. Grabe. Kailangan na siguro namin mag aircon. Kapag mainit, ang bira. Pero ganoon pa man ay ang Panginoon ay napakabuti. Ang mahalaga buhay tayo at makapaglingkod sa ating tagapagligtas. Ngayon pong ating pag-aralan, ano ang nangyari kina TM Tribol at Rachel Oaks March 8? Ito po ay may kinalaman sa prophecy, mga kapatid ko. So tignan natin, ano? Ito po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas. Sa araw ng Sabat na ito, patuloy kami sumasamba sa inyo at aming idinadalangin, O Diyos, ang aming pong pag-aaral. Gabayan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng karunungan at mumula sa inyo. Aming pong makita ang mga pananampalataya dito sa pag-aaral namin at aming pong dalangin, O Diyos, hindi namin ito makalimutan upang makapagdagdag ito ng kumpiyansa namin sa inyo, kumpiyansa namin na pananampalataya at titiwala namin sa inyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sa yung po dito sa ating text namin ngayon, Josue 24:15, piliin niyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. At natin yung kadugtong niyan, but as for me and my house, we will serve the Lord. Yeah, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ngayon, kailangan natin magtanong tungkol sa kapalaran ni na TM Tribol at Rachel Oaks. Sino kaya itong dalawa na ito? Dalawa sa mga naging instrumento sa hanay ng mga pangyayari na umakay kay Joseph Bates sa Sabat. Ayun. Ito pala yung dalawa na umakay kay Joseph Bates. Ibig sabihin, sila yung mga Sabat, Seventh-day Baptist, TM Tribol and Rachel Oaks. Kasi di ba galing sa Seventh-day Baptist yung pangingili ng araw ng Sabat. Yan po yun eh. Sa kasamaang palad, isinuki Tribol ang ikapitong araw na Sabat. Pagkatapos ng tapat na pangingili ng ikapitong araw na Sabat, sa loob ng 3 taon, isinulat niya noong 1849, may kasiyahang dahilan ako para isuko ito at ngayon ay pinangangalagaan ang unang araw gaya ng dati. So, ibig sabihin, paano isinuko? Parang hindi na sila nanilid. Tingnan nga natin kung tama yung ibig sabihin natin. Kung pagkakaintindi natin. Noong 1867, inilathala niya ang the first day Sabbath. Clearly proved by showing that the Old Covenant or Ten Commandments have been changed or made complete in the Christian dispensation. Yun.
the first day Sabbath. Ang first day Sabbath para sa mga ibang mga mananampalataya Kristiyano, yun yung Sunday mga kapatid, yung muling pagkabuhay ni Jesus. Yun ang sa kanilang first day Sabbath. Sa pagkomento sa aklat na iyon mula sa pananaw ng Seventh-day Adventist, ibinungkahi ni Uriah Smith, isa sa mga naunang scholar ng Seventh-day Adventist, sa tiyak na mga pananalita na ang aklat ni Preble tungkol sa ikapitong araw ng Sabat ay mas mahusay sa dalawa. Yun. Kasi nga yung first day Sabbath, hindi yung tugma sa Bible eh. Ang tumpak talaga, ikapitong araw na Sabat. So makikita nyo, no? Kahit na dun sa Old Testament, maraming klase ng Sabat. Di ba? May ceremonial Sabat, may weekly Sabat, may yearly Sabat. Ngayon, sa panahon natin ng mga Kristiyano, mayroon dalawang klase ng Sabat na lang. Yun yung first day Sabat at saka seventh day Sabat. Ayan. Yung first day Sabbath, yun yung madalas na karamihan ng mga denomination na kilala natin sa Pilipinas, yun yung ipinangingilin. Linggo, first day Sabbath sa kanila yun. Pero sa Bible ay seventh day Sabbath. Yan yung komento ni Uriah Smith, mahusay yung kay Preble. At ang bayaw ni Preble ay nag-alinlangan sa kanyang sinseridad tungkol sa muling pagbabalik sa linggo. Ibig sabihin, ayon na niyang mangilin ng Sabbath, napunta siya sa linggo, first day Sabbath. Ayon sa kanya, si Preble ay naging tagapangasiwa ng isang malaking ari-arian. At nang ang Sabat ay humadlang sa kanyang negosyo, ayun, iniwan niya ito. Ang teorya ng walang kautusan ang kanyang dahilan tungkol sa usapin. Yun, ang punot dulo talaga, hindi talaga yung Bible eh. No? Hindi talaga dahil sa mali, hindi dahil sa talagang nakakita siya ng isa pang interpretasyon sa Bible, kundi dahil sa negosyo. Yun, dahil sa negosyo. Ibig sabihin, ipinagpalit mo yung salita ng Diyos dun sa negosyo mo. Yun. Ngunit kahit na tinanggihan ni Preble ang Sabat sa kanyang personal na karanasan, gumawa siya ng epekto na walang makakapagpabago sa puso at isipan ni Joseph Bates. Ayun. Siya yung nangaral na mangili ng araw Sabat na seventh day, pero siya pala yung nag-backslide. Pero si Joseph Bates, niyakap niya. Ano kaya ito yung inatibol? At hindi lamang si Bates ang pangunahing pinuno ng Syrian Adventism na naimpluwensyahan ang 1845 na babasahin ni Preble. Noong tagsibol ng taong iyon, napasakamay ito ng 15 taong gulang na si John Nevins Andrews. Isa sa mga presidente natin yan sa General Conference, at nakahikayat ito sa kanya tungkol sa paksa ng ikapitong araw. Yan. Si Andrews ay naging pangunahing scholar ng Adventismo tungkol sa Sabat na naglathala ng unang edisyon ng kanyang mahalagang History of the Sabbath and the First Day of the Week noong 1873. Napakatagal ng panahon. No? Meron na palang mga nag-aaral sa panahon na yan. Paano naman si Rachel Oakes? Ang taong hindi direktang responsible sa pagpadala ng Sabat kay Preble, ipinangili niya ang Sabat sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit hindi sumapi sa Seventh-day Adventist Church dahil sa ilang mga alingaw-ngaw na ang narinig niya tungkol kina James at Ellen White. Yun pala yung kay Oakes. Nang umalis ang mga alingaw-ngaw na iyon noong huling bahagi ng 1860s, nabinyagan siya ilang sandali bago siya namatay. Yun, 1860s, bago siya mamatay ay nabinyagan siya sa Seventh-day Adventist. Bagamat hindi pa na-organized na Seventh-day Adventist yun. Siya ay natutulog, sinulat ni S.N. Haskell sa kanyang obituaryo. Ngunit ang bunga ng kanyang pagpapakilala ng Sabat sa mga Adventist ay nabubuhay. Yun, si Oakes. Purihin ng Diyos para sa mga mahiwagang paraan na pinamumuluan niya ang kanyang mga anak bago siya mamatay, na-influensyahan niya rin yung ibang mga mananampalataya, mga Adventist na mangili ng araw ng Sabat bagamat namatay siya. Ito, uli na pala, nakakabitin. Piliin niyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. So makikita niyo po dito, si Preble, nangaral siya tungkol sa pangingili ng araw ng Sabat at nahikayat ang ating pioneer na si Joseph Bates. Pero siya naman yung nag-backslide. Di ba? Si Oakes naman, si Rachel Oakes,
Nung una, talagang nag-aalinlangan siya. Pero noong malapit na siyang mamatay, tsaka siya nagpabinyag at sumapirin sa Seventh-day Adventist. So makikita niyo po dito mga kapatid, dalawang personalidad. Kung kayong papipiliin, sino kayo doon? Ha? Sino kayo sa panahon ngayon? Maaring tayo ay nakalinya na kay Pribol. Di ba? Kasi yung kay Rachel Oaks, yun yung hindi pa nabibinyagan ngayon. Kay Rachel Oaks, hindi pa nabibinyagan ngayon. Pagpapabinyag pa lang, pag malapit na mamatay. Babalik sa Panginoon pag malapit na mamatay. Si T.M. Pribol, para tayong si T.M. Pribol, nangangaral ngayon. Nangangaral ngayon. Pero ayokong maging Pribol. Gusto ko magpatuloy ako mangaral. Kasi si Pribol, nangangaral siya. Pagkatapos nag-backslide siya dahil sa negosyo. Siguro nasa isip niya, okay lang naman yan. Basta lumago yung negosyo ko, nasa Panginoon pa rin naman ako. Kahit hindi ko sundin yung yung pang-apat niyang utos. Okay lang yun. Isa lang naman yung hindi ko nasusunod. Ayan mga kapatid. So ito, natutunan ko dito yung warning sa atin. Baka tayo yung nangangaral, active tayo sa pag-share ng salita ng Panginoong Diyos, active tayo sa pag-involve sa gawain ng Panginoong Diyos sa iba't ibang lugar. Pagka may crusade, talagang nandun tayo. Pero bakit tayo naman yung mag-backslide sa huling bahagi ng ating buhay? Pahabantayan natin yung mga kapatid. Hindi pa tapos ang laban ng spiritual battle sa ating buhay habang tayo ay malakas pa. Babantayan natin na kapag tayo ay nanghina, sisiguraduhin natin na sa Panginoon pa rin tayo. Baka mangyari sa atin si KTM Pribol, lumaki lang yung negosyo, lumaki lang yung kita, nag-backslide na sa salita ng Panginoong Diyos. Huwag nawang mangyari ito sa bawat isa sa atin. So ngayon pong araw ng Sabat na ito, patuloy nating idalangin ng bawat isa na tayo ay patuloy na maglingkod sa Panginoong Diyos anuman ang mangyari. At ating dalangin ang mga kapatid natin, ang mga kamag-anak natin, baka hindi pa sila nahihikayat, tuloy-tuloy lang natin yung pangangaral. Baka naman sila ay Rachel Oaks. Pagkatapos bago mamatay, magpabautismo naman sila. Di ba? Hindi natin alam ang ganung pagkakataon. Kaya tuloy-tuloy lang. Huwag tayong manghinawa. Huwag tayong mapapagod, mga kapatid ko. So patuloy natin idalangin ng bawat isa. Ayan si Brother Alex Bernia, isama natin sa panalangin na bumuti yung kalagayan niya, umayos yung kalagayan niya, Panginoon. Mga kapatid, sa pamamagitan ng Panginoon. At ngayon din po, isama natin sa panalangin ng mga church planting sites. Nawa ito ay matapos na. Yan, dyan sa West Nueva Ecija, dyan sa Nueva Ecija, yung mga church planting. At dito rin sa Bulacan, papasukin natin yung bayan na wala pang Adventist, yung Barangay Perez. 21,000 yung population. Isama natin sa panalangin ito na makagawa tayo dito ng maayos at masimulan yung gawain sa lugar na ito. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos and happy Sabat po. At yung misis ko, pasama sa panalangin na siya ay magsasalita mamaya kasi nga Women's Month. So si Mrs. yung magsisermon ngayon, isa sa mga church dito sa may kawayan, sa Pagtok SDA Church. So sama natin sa panalangin mga kapatid. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at ibalik na natin kay Brother Melvin ang iba pang mga reflection. God bless po. Amen. Salamat po, Pastor. Maganda, no? Maganda yung ating lesson ngayon. Dalawa ang pamimilian natin. Sino sa dalawa pipilian nyo? Si Pribol o si Oaks? Si Rachel Oaks. Ang ganda ng kanilang kwento, no? Si Rachel Oaks yung unang nagpakilala ng Sabat kay Pribol. Grabe. Kumbaga, marites niya kay Pribol yung Sabat. Kaso hindi agad siya naman nanampalataya, no? Hindi niya agad inakap yung Sabat. Nauna pa si Pribol yung makap sa Sabat. Problema naman ito si Pribol dahil sa negosyo, no? Nag-backslide mga kapatid. Nag-backslide. So, dito marami nakaka-relate sa atin, ano? Dahil sa trabaho, dahil sa negosyo, hindi nagiging tapat sa Panginoon, na nakakalabag sa Sabat, yan, ano? Ganoon din naman sa estudyante. Marami nakaka-relate kay Pribol, ano? Tapos, sabi nga ni Pastor, ay si Pribol nagbalik ulit sa Panginoon. Dahil sa epekto na sinulat niya kay Joseph Best, bumalik ulit siya. Na nangilid ulit siya ng Sabat, ano? Si Rachel Oaks naman ay huli na
nung nagbalik sa Panginoon, nung talagang nagpabautismo siya, no? Huli na nung malapit na siyang mamatay. At sa dalawang tao na ito na nakakilala ng Sabat ng maagang panahon, ay hindi agad nila nagamit yung kanilang oras, lakas para sa pag-share sa pangaral o sa paglilingkod, let's say, no? Pero sa huli tumanggap sila, no? Nagsisi sila at muli silang nagpatuloy. Ganun pa man, kaunti na lang yung oras ng kanilang natitira. Si Rachel Oaks, yung mga kanya isinulat ay nagpapatuloy, no? Nagpapatuloy na mangaral sa atin hanggang sa ngayon. So, ang tama yung sinabi ni Pastor, no? Sa ating lakas, huwag na natin hintayin na tayo manghina, no? Huwag na tayong maghintay na tayo aalis muna tapos babalik ulit. So, huwag natin kayahin yung iba na nangyari. May oras, parang ako dati, kaya ko naman pala maging ganito. Bakit dati napaka mahihain, napaka ayaw tumanggap ng gawain, ganyan, ano? Pero nung tinamaan ng matinding pagsubok, sakit, yan, tsaka pa lumakas, lalong lumakas, mapambihira, no? Ganyan ang Panginoon, no? Lagi niya tayong tutulungan, lagi niya tayong kasamahan, basta tayo willing na gumawa sa Kanya. Nawa, kung tayo may mga prebol dito, ay mag-isip-isip tayo, piliin natin kung sino yung ating pipiliin, ano? Piliin natin kung sino yung ating papanigan. So, bago tayo lumipat sa kabila, tayo manalangin muna, short prayer. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa dalawang istorya na ito ng dalawang tao na nanguna bilang Adventist mga panahon nila. Dalawang halimbawa ng kanilang buhay. Isa si T.M. Preble at si Rachel Oaks. Parehas nakakilala sa inyo, dakilang Diyos. Ngunit hindi nila masyado nagamit ang kanilang mga lakas at panahon dahil sa mga pagsubok ng buhay, dahil sa mga tukso ng kaaway. Ganon din naman sa aming kapanahunan ngayon. Maraming mga pumipigil sa amin dahil ng katunay na kalaban ay Satan na napakagaling manlilangan sa amin. Tulungan niyo po kami na makita namin ang inyong patnubay at gabay sa halip ng panunukso ni Satan upang kami hindi makapagpili kami ng aming pipiliin na walang iba kundi kayo ang aming paglingkuran at sambahin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ayan na po, tayo ay lumipat sa kabila at matuto ng iba pa. Dalawa yung panunurin natin doon na video, sana hindi pa sila nagsimula, no? Pero aabot yan kasi kahapon din nakapag-play. Ayan na po, hintayin natin. Report 10 yung naka-schedule nila dito na reporting church, missional church. Ito na. Aha. Kay si Sister Nerissa Francisco, sabi niya po dito, ang Diyos natin ay lahat ng kabutihan natin ang kanyang itinuturo, kaya nasa atin na lang ang pagkakamali. Tama po, no? Yung pagkakamali. Tayo na lang po yung tawag dito ang pangalan po yun. Amen po. Ngayon din, basahin po natin. Sabi po dito ni Sister Imelda Diego, amin po, Pastor Bet, ang buhay ay makulay parang gulay. Pantara po naging gulay. Ano tayo? Sabi dito, yung gulay, pag iyong kinakain ay masustansya. Yun po pala. Ang buhay ay maraming karanasan, pagsubok, kasakitan, kagalingan, at kamatayan, at kasaganaan. Kapag kasama mo ang Panginoon, ay lubos nating itong madaling na pagtagumpayan. Ang pagbalik ng ikapo at handog, o COP, ay talaga naman ang ating biyaya ay sumasagana. Kapag itong itinabi agad kapag tayo po ay sumasahod. Ay, tama po, Sister Imelda, no? Hindi po yung para pong walang iniwan kapag magse-savings ka daw. Kailangan unahin mo yung savings bago yung gagastusin mo o yung magiging gastos, mga expenses sa tahanan. Gayon din po, no, sa panuntunan po sa Panginoon. Tama po to,
no? Muling naibalik sa akin no, kay si Pan, yung Sister Imelda na ganun din pala sa Panginoon. No? Kailangan unahin natin na itabi yung ikapu at handog bago natin siyang galawin kung saan natin ito dadalhin. No? Ang pagtatapat at maging mabuting katiwala ay walang paglagyan. Ang pagpapala sa pumasok na taon. Lagi po kami may misyon ang aming pamilya. Mabuti po ang Panginoon sa lahat ng oras. Malapit na ang kanyang pagdating, kaya huwag nang magpatumpik-tumpik no, sa Patuloy. patuloy tayong gumawa sa gawain ng Panginoon. God bless us all. Amen. Thank you, Ate Melda. Salamat po sa pag-share. Ating reflection. Gandang experience nila. Opo. Talagang ang tao po is Okay, from Cyrene De Leon at Cheta, Pastor. Connecting the dots. opo, kung Sabi nga po ni Steve Jobs, lahat ng pagpapala at mga nangyari sa buhay natin ay maiintindihan nating mas mainam kapag binalikan po natin ang lahat ng nakaraan. Amen. Amen. Kay Steve Jobs pala yon at hindi pala si Steve Jobs sa principal ha. Tuloy tayo, Pastor. Kay Sister Sister Nerissa. si Ate Francisco. Sabi ko, good morning po sa lahat mula Taga po. sa amin yan, Pastor. Taga sa amin yan. Kababaryo ko yan sa San Antonio. San Antonio pa. Sister Nerissa. Sabi ko dito. Good morning po sa lahat mula po nang ako'y makasama sa ating COP at God First Morning. Naranasan ko po ang maging masaya. Amen. At Amen. malakas, laging kusang bumubukal sa bibig ang pag-share ng salita at kabutihan ng Diyos bukod sa di na ako pinagkukulang at karakter ay naging matipid sa sarili. No more Lazada at shopping. Shopping sa naman po sa Diyos. Ibig sabihin lang po niya, nagiging simple na yung buhay ni Ate Ni Ate Nerissa, no? Ria Francisco. Ayan, taga ano po yan, taga San Antonio, Nueva Ecija. Kay Siwan po ang church nila namin. Okay. Ayan, si Atilita. Ito si Atilita Kibido ito po yung nanay ko po ito sa Olongapo. Talaga po ako. Basahin natin. Amin, Pastor. Kung inuuna natin ang tithes, hindi tayo pagkukulangin. Laging may, no? Blessing, siguro po ito. Blessings. At dumarating na hindi mo inaasahan basta't unahin mo ang tithes at ang Amen po, kapatid. Okay. Sabi naman po ni Brother Moses, buhat po ng kanlas. Sabi po ng buhat noong 2019 COVID, na kami pong pamilya ay nilagnat na hindi naman grabe. Till now, wala nagkakasakit o na ospital. Sarap balikan at lubos na pagpapasalamat sa COP, Christ our Yan. Amen. Ito mga kapatid, dito yung typical na na sinasabi ko po sa inyo halimbawa. Yan po yung mga intangible, no? Yung mga hindi natin nahawakan na pagpapala. Yung another form of blessings, no? Yung peace of mind, health, mga kapatid, yung joy. Yan ay mga intangible yan eh. No? Blessing galing din sa Panginoon yan. Sarap-sarap kaya pakiramdam ng ganyan. Yung kamukha nung naranasan ni Kuya Monchi. Hindi tayo pa kapatid naghihirap. Sa totoo hindi tayo naghihirap. Ang mga tao nagtatapat sa Panginoon sapat sa lahat. Tandaan niyo po palagi yung awit na yan. Ang Panginoon ay sapat sa lahat. Sabi nga po ng mga awit 23 verse 1. The Lord is my shepherd. I shall not want. Wala na akong kakailanganin pa. Basta mayroon akong Panginoon. Kontento na. Amen? Amen. Panginoon, kontento na. Christ, our provider. Amen. Next, saan tayo yan? Sa FB. Sa FB, meron po ba tayo sa FB? Meron po sa FB. Kung wala na, papanoorin natin yung video na ating pong panoorin ngayon ay mula po sa Kabitukulan Church. Saan ba yung Kabitukulan Church? Ayan, may kay from Jocelyn Eder, baka meron.
Opo, May basa pa from lang gusto. Sister Jocelyn Kahobi Ader, bago po natin i-play yung video. Nahanap. At pong basahin. From Olonga po ito, Sister Jo. Sabi po ni Sister Jo, sa pagpapala po ng Panginoon, kahit po 200 pesos lang ang laman ng land bank ATM ko. May heaven bank po ako. Praise the Lord. Amen po. Yun. Hindi ka kapos, sister. Di ba? Sarap ng pakiramdam yun. Hindi ka kapos palagi kasi alam niyo mga kapatid yung aking pong principle kasi madalas ko nababasa ka sa payo ni Sister White tayo daw po yung mga treasurer ng Panginoon. Siyempre, pagkatapat kang treasurer ng Panginoon, gagamitin mo sa layunin niya yung mga hawak-hawak mong maliit man yan o malaki ng mga finances na basta kinilala mo na yan ay sa Panginoon, magagamit sa layunin ng Panginoon. Mga kapatid, hindi yan matutuyo, i-replenish yan ng may-ari. Di ba? Ganun, di ba? Pag ginamit natin sa kanyang layunin, akala mo mauubos na, hindi mauubos yan mga kapatid, i-replenish lang yan ng Panginoon para hindi ka matuyuan na may maibibigay ka sa gawain ng Diyos sa isa kasusulong ng misyon sa bago dumating ang ating tagapagligtas. Ayan. Okay. Panurin natin ang Kabitukulan Church tapos mag-reflect tayo dito sa video natin. Ito po ay Download ko, Pastor? sa Baler. Opo, Pastor. Ito ay Baler Aurora, ang Kabitukulan Church. Di pa Kulaw. Baler Aurora. Atin pong panunurin and then after nito tayo po ay magre-reflect. Dali. Parang hindi nag-specific. Sandali lang po Yun. Kabitukulan Church COP Report. In line with the Central Luzon Province's mission to make every church a missional church, Kabitukulan Church of Central Aurora District 2 Area 1 committed itself to Kabitukulan Church, our missionary. Church Profile. Total active members 49, children 7, youth 17, adults 25, active care groups 4. Stewardship Profile. Total giving units 33, COP 10% or more 2, COP 10% 15, COP below 10% 10, non-systematic giving 6. The liberality index of Kabitukulan Church has dramatically increased. The operational budget of Kabitukulan Church is allocated to various departments actively involved in the church's mission. These departments include elder 3%, deacons and deaconess 2%, administrative cost 2%, children's department 5%, health department 5%, Sabbath school department 5%, Dorcas or ACS department 10%, stewardship department 1%, youth 3%, women's department 3%, church building project 50%, education department 10%, reserved 1%. Kabitukulan Church actively participates in all districts' church planting program, especially in Barangay Lipit, Dipakulaw, Aurora. The Church of Kabitukulan adopted Barangay Lipit through an Adapt a Barangay program supported by ACS Dipakulaw. For 1 year, all community service programs from each church department will be implemented at the said church planting site. Here
is the testimony of Kabitukulan Church Head Elder, Brother Sani R. Portera. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kapatid. At tayo po ay napapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na ang inyong pong lingkod ay makabahagi sa gabing ito sa napakahalaga pong mga katanungan na nais po nating masagot upang tayo po ay mas lalong lumakas sa ating pong pananampalataya. Una po ay kung ano po yung nagawa sa buhay ko ng COP. Alam niyo po, sa buhay ko ay maraming mga blessing na ipinagkaloob ng Panginoon nung ako po ay nagbibigay ng ikapo. Pero dati po ay hindi naman ganun kagaya ng dati na nagbibigay tayo talaga ng offering na malaki. At kung ano lang po yung maisipan ko, kung magkano ibibigay ko, ayun lang yung aking ginagawa. Pero tayo po naman ay sa tulong ng Panginoon ay nagtatapat sa pagbibigay ng ikapo. Pero nung dumating yung light ng Combined Offering Plan, ito nga pong si OP, ay nag-decide po ako, hindi naman ako maging aking may bahay, nag-decide po na maging kabahagi nga po nito si OP sapagkat yung light na natanggap ko mula po sa ating mga manggagawa na dumating sa amin ay nabuksan yung aking isipan. Bakit nga pa hindi ako magbigay sa Panginoon? Sapagkat yung tithe lang ang iniisip ko. Alam niyo po, malaki po ang bahagi, malaking naibigay po sa buhay ko kasi nadama ko na kung paano akong pinagpapala nung nagbibigay ako ng tithes. At nitong nagbibigay ako ng COP, yung Combined Offering Plan nga po, ay mas lalong naramdaman ko kung paano ako pinagpala ng Panginoon yung buhay namin, no? Na kung saan hindi ko na problema yung pangangailangan namin, yun ba, yung mga bayarin, kusang dumarating. At higit sa lahat, napatunayan ko rin sa church kasi napakaganda po yung pinlano namin. Sa church namin kasi, lagi kami nagpapadikob, no? Eh, nitong nagkaisa kami, kasi sa amin, marami pong nag-decide na makibahagi na nga ako po dito sa COP. Ay ginawa ko namin, nag-usap kami ng church board, nag-meeting kami sa panguna po ng aming Pastor Noel. At na-realize namin na hindi na problema yung mga pondo namin sa mga departamento. At sigit sa lahat, may plano nga po kaming magtayo ng mas malaking iglesia. Nakikita ho namin na makakaipon na kami ng malaki kasi nakita namin na kung gaano kalaki siyempre yung tithes, ay ganoon din kalaki halos yung offering namin. Kaya mga kapatid, nagdalangin ho tayo na itong bagong light na ito na tinanggap ng mga kapatid ay tayo po ay lalong lumakas sa ating pakikibahaging ito. At ako'y naniniwala, mga kapatid, na malaki ang magiging bahagi nito sa pagtatapos ng gawain ng ating mahal na Panginoong Diyos. Kaya po, salamat sapagkat sa tulong po ng ating bagong misyon ay marami pong mga kapatid dito po sa nasasakupan nga po ng ating misyon na makibahagi dito sa programang ito ng Combined Offering Plan. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid, at nawa hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesus, sama-sama po tayo makibahagi sa ganitong paglilingkod. Maraming salamat po. Kabitukulan Church, I am missionary. I think, I talk, I act, I plan, and I aim to move forward God's vision.
This is the combined offering plan report here in Kabitukulan Church, District of Central Aurora 2 in Area 1, Aurora Province. To God be the glory and happy 100 days COP, celebration of Central Luzon Province's mission. Amen. Pastor Nelson, can you say something? Happy Sabbath to everyone. God first morning po sa atin po lahat mga kapatid. Ano? So yun po ang report po ng atin pong isang iglesia sa lugar po ng Central Aurora District. So yun po ay isang payak lamang na iglesia mga kapatid. Ako po ay saksi sa kanila pong pagsusumikap na pagbabago ng kanila pong iglesia. So simula po Pastor Jerry nung kanila pong mapakinggan ng promotion ng o aral o ang combined offering plan, talagang hindi po sila mga kapatid nakakapakinig sa atin pong ano, yung iba yung kukunti lamang dun sa yung pasimula ng January, pero nung natuklasan nila ang kagandahan ng combined offering plan, agad po sila nag-meeting. So napakinggan ko po sa kanila pong report kanina na 50% of the offering ay talagang mapupunta sa kanilang church building. Ibig sabihin, itong simbahang ito ay ayaw na nila yung sila ay merong pagdating sa paggawain ay nagpapatak-patak o yung bang, so ayaw na nila yun. Gusto na nila mga kapatid ng systematic. So ilalagay na nila sa isang offering system at talagang yung by percentage siya na yung mga kasiwa. Nakausap ko ito, nakakwento ko ito si Brother Sunny. So sabi niya, Pastor, malaking bagay sa atin ang combined offering plan. So nakita ko sa kanya mga kapatid yung malaking blessing. Si Brother Sunny po ay isang konsehal ng bayan. Diyan po sa bayan po ng Dipakulaw, Aurora. Kaya mga kapatid, makita ninyo sa report nila, gabi po nila ginawa yan, hindi po Sabado. So makita nyo, isang lugar lang sila, nasa loob lang sila ng isang simbahan. Talaga nagsusumikap po silang magawa ng kanilang iglesia ay maging missional mga kapatid. So yun po Pastor, ang kanya. So salamat kay Pastor Noel, bagamat maiksi lamang ang panahon ng kanya pong preparasyon na makibahagi din sa programa ng God First Morning sa celebration. Pastor, sabi niya gusto din namin kabahagi kami ng may picture ang aming iglesia kasi nga Pastor, yung combined offering plan talagang nakita nila yung liwanag nito at talagang kanilang ini-implement sa kanilang local church. So, yun mga kapatid. So sana malaki at malit man ang ating simbahan, payak man yan mga kapatid ay talagang sundin natin ang sistema ng Diyos, systematic combined offering plan mga kapatid. So mawawala na dito ang mga solicitation, kung ano pa mga problema natin sa local church mga kapatid. So yun lang Pastor, ang nakita ko dito sa iglesia ng Kabitukulan. Pastor. Salamat Pastor Nelson sa pag-aasikaso ng lahat at pag-coordinate ng ating mga nominated missional church sa CLPM. Mapapansin niyo mga kapatid, this po ang aking pong observation dito sa ating nakikita sa mga church na transformational na ito po ay journey to missional church na. Ang napansin ko po dito ay halos yung mga bilang ng mga kapatid na active at ganun din ay mga member ng care groups ay going towards systematic and regular giving na sila. Okay, konti na lang po ang mga non-systematic giving. Ibig sabihin, may natitira pang mga ilan-ilan na hindi pa po siguro nila lubos na naiintindihan ang mga tinuturo natin dito po sa systematic giving and regular. Yung pong bilang ng giving units nila, mapapansin niyo po ba mga kapatid kanina, yung bilang ng kanilang systematic, ng kanilang giving units ay mas marami na po yung nagko-combined offering. Ibig sabihin mga kapatid, kaya tama po yung sinabi ni Brother Sunny na mayroon na po silang mga funds na ginagamit sa kanilang mga departments
at nakapag-iipon na sila paggayak sa kanilang church planting sites. Mga minamahal na mga kapatid, inyong mapapansin na ito po ay siguro mga 80 to 85% ng kanila pong at active members na mga giving units ay COP practitioner na. Ito po yung isa sa highlight ng ating pong missional church. Isa po sa highlight ng ating missional church para po tayo maging missional church, at least 80%, mga kapatid, ulitin po, at least 80% ng ating po mga giving units ay practitioner na ng regular and systematic giving o COP. Not necessarily 10% above, basta systematic po ang kanilang commitment. Ibig sabihin, percentage after the tithe, ang kanilang giving potential ay umabot na ng tinatawag nating systematic din and regular na giving. Either 10% or more, 10% or 10% below. Ang tawag po natin dyan ay COP pa rin. Kasi systematic and regular na po. 80% 80% of the members of giving units, active members giving units are COPians na. Yun po yung isa sa kategory ng criteria ng atin pong missional church. Maraming pong salamat kay Pastor Nelson na nag-asikaso at nangasiwa ng pag-gather ng mga missional church na ating ina-highlight tuwing umaga. Pastor Ben, tayo ay tutuloy na sa ating reading and reflection. Manoorin natin ang ating pong video ng ating God First. Kezia and her family lived in Lusaka, Zambia, where her father served as the union stewardship director. One evening during family worship, Kezia's father encouraged everyone to faithfully return tithe and give offerings regularly and systematically. He then explained that the regularity depends on the frequency of one's income, and the method for returning offerings follows a proportional system. In prayer, he said, we commit to giving a percentage of our income as an offering to God, giving back every time there is an income or increase. Before the closing prayer, Kezia signaled that she wanted to speak. Daddy, did you say we all return tithe and give offerings? When her father replied, yes, she shook her head and said, no, Daddy, I don't return tithe and give offerings myself. Her parents understood. Up until then, they'd given tithes and offerings as a family. But to Kezia, it was not enough. From that day on, Kezia's parents began giving their children a small, regular allowance, encouraging them to remember God in their giving. Ellen G. White says that children should not be satisfied to take money from their father or mother and put it into the treasury as an offering when it is not theirs. They should say to themselves, shall I give of that which costs me nothing? By giving youth a regular allowance and teaching them to give, we help them learn to give, not from the mere impulse of the moment as their feelings are stirred, but regularly and systematically. As we return our tithes and offerings, let us encourage the younger generations to trust God also in their financial life. May we put our desires last and God first. Kapatid, ito pong pinalabas nating short video ay scheduled po itong reading, or kung meron po kayong mga devices na pwede po itong panoorin before the offertory sa ating church. Ito po ngayon ang reading po natin at ito po yung video natin sa ating pong offertory time sa ating church. God bless you po. Sir Ben. Sige po, totoo na po tayo sa reading po, Pastor. Reading na po tayo. Sino pa schedule natin na reading? Si Pastor Joel Ramirez. Sir Joel? Ano po ba?
Wala po ata, Pastor Joel. Nakasinabihan wala dito. Stop. Sige po, ako na lang po ang babasa. Kung wala po siya, okay? Ang pamagat po ng atin pong babasahin po sa umaga po nito ay may pinamagat na restitution with contribution. Sabi po dito, saan man nagkaroon ng anumang kapabayaan sa iyong bahagi na ibalik ang kanyang sarili sa Panginoon, magsisi ng may pagsisisi ng kaluluwa at gumawa ng pagbabayad pinsala, baka ang kanyang sumpa ay mapasa iyo. Kapag nagawa mo na ang lahat ng iyong makakaya sa iyong bahagi na walang ipinagkait na bagay, sa iyong lumikha, maaari mong hilingin sa Kanya na magbigay ng paraan upang maipadala ang mensahe ng katotohanan sa mundo. Ito po, no? Hindi po natin masasabi na yung ating pong pagbabalik ng ating obligasyon sa Panginoon ay ating pong nagagawa. Ano po? Andiyan po minsan yung tukso na lalo na kapag medyo malaki yung atin pong natanggap. Kay pagpapatuloy po ni Pastor Joel Ramirez. Pastor Joel. Opo, good morning po. Hindi, ito dapat ilagay mo na lang dyan kasi yung picture ko yung camera ko. Yan dito. Ito pala yan dito. Ganda umaga po, mga kapatid. Isapat ko sa lahat. Basahin ko po ulit, i-refresh ko po. Yung aking pong topic ngayong umaga po ay restitution with contrition. Wherever there has been any neglect on your part to give back to the Lord His own, repent with contrition of soul and make restitution, lest His curse rest upon you when you have done what you can on your part, withholding nothing that belongs to your Maker. You may ask Him to provide means to send the message of truth to the world. Mga minamahal na mga kapatid, tayo po ay tayo yung entrusted ng Panginoong Diyos na kanyang anak. Pinagkatiwalaan tayo ng ating pong Panginoong Diyos ng kanyang ari-arian. Ang punto po dito, kung magkaminsan, ang tao po ay may kahinaan, nagkukulang, nagkakasala. At ang sabi niya po dito, kapag tayo po ay nagkakasala sa Panginoon, binigyan tayo ng Panginoon under sa kanyang biyaya ng pagkakataon na tayo po ay mapansin natin, makita natin yung ating pagkakamali at maitama po natin to. Sa banal na kasulatan, maging ang mga lingkod ng Diyos sa mga unang panahon, sila David, nagkakasala sila po yung nadadapa, pero sila'y bumabangon at nagpapatuloy sa kanila pong paglalakbay sa kanilang journey, spiritual journey, bilang mga lingkod ng ating pong Panginoong Diyos. Sa atin po, ibig sabihin, ang ating pong buhay, parang ganito, it is a series of new beginnings. Nadapa, bangon, nadapa, bangon. Pag nagkasala, kinakailangan natin ng pagsisisi. Kinakailangan po na ituwid natin yung ating mga pagkukulang. Sapagkat mayroong Panginoong Diyos sa kanyang biyaya, siya po nagpapatawad at ang langit, ang pintuan ng pagpapatawad ng langit ay talagang ito po ay nakabukas sa lahat ng nagsisisi. Ganon tayo kamahal ng ating pong Panginoong Diyos. Kapag tayo nagkasala, ang Panginoon ay naghihintay sa atin, parang yung alibughang anak, yung kanyang ama. Araw-araw, ang Panginoong Diyos ay naghihintay po sa atin na magbalik loob sa ating pong Panginoon.
Ang isa po dito ay provide means to send the message of this truth. So mga minamahal na mga kapatid, sa araw-araw nating pakikinig, napansin ko po na itinuturo pala sa atin ng ating pong Panginoong Diyos na okay na yung tithes, yung ikapo, hindi sa atin. Okay? So, kung hindi sa atin, ito po ay parang si Adan at si Eva na ang sabi ng Panginoon, okay, everything, every plants is yours, pero itong isang punong kahoy na ito, this is not yours. This is for your eyes only. Ito ay dito matitisting, masusubukan yung kanilang loyalty sa Panginoon. Sila po'y bumagsak doon. At dahil sa sila bumagsak, failure sila, pinalaya sila doon. Ang kasalanan po kasi, the wages of sin is death. Okay. Merong consequence. So, sa langit, nagpasimula ang kasalanan, may consequence, pinalayas. Sa paraiso, nagkasala si Adan at saka si Eva, may consequence, pinalayas. Hindi sila naging loyal sa Panginoon. Pinakailaman nila yung hindi sa kanila. Sa atin po mga kapatid, sa tithes and offerings, pag sinabi po natin, no, this is for the Lord, this is tithe. Mga kapatid, tulad po ng sinabi ng Panginoon kay Adan at Eva, do not touch, do not eat. Huwag na nating hiramin. Kasi word for word, sinabi po ni Ellen G. White, do not ever think to borrow it and pay it tomorrow. Sa selected of messages, binanggit ni Ellen G. White, diniin niya doon yung seriousness ng instruction ng Panginoon. Simple lang, do not touch, okay? Ibig sabihin, doon kay Ellen G. White sa selected messages, answer niya doon ay, do not even think, huwag natin kahit planuhin, isipin. Do not even think to borrow it and pay it tomorrow kahit may interest pa. Humiram na lang po kayo kay Pastor Estabillo. Humiram na lang kayo sa Bombay. Huwag natin gagalawin o gagamitin at babayaran natin bukas. Bawal. Isang malaking pagkakasala sa Panginoon. Dito matitisting ang ating pong katapatan sa Panginoon maging sa maliliit na bagay. So, sa puntong ito mga kapatid, kung babasahin natin ang Counsels on Stewardship, sa puntong ito, aking iniisip, aking ini-imagine, sa lahat ng mga dito ay nagkakamali na gamitin ang tithes ng Panginoon, ang hatol, okay? Ang kaso, sabi niya dito ay pagnanakaw. Pagnanakaw, pandarambong, robbery, okay? So, marami po ang may kaso. Marami po ang may kaso ng ganitong bagay. So pagtayo natin, imagine natin sa harap ng hukuman ng Panginoon, pagtayo natin ganon, ang lalabas doon, magnanakaw, magnanakaw, magnanakaw. Yun yung kaso natin. Pero dito simple lang, para ma-absuelto po tayo sa pagiging magnanakaw sa harapan ng hukuman ng Panginoon sa Day of Judgment. Mahirap yan, tayo po ay nagsisikap magtapat, pero sa kabila noon, sa maliit na bagay na ito ay ma-charge tayo. Kung sa tao po, yung gagawing pagnanakaw sa kapwa-tao, check? Hindi rin check. May consequence din. Pero sa tao ay hindi tama, ay lalo na sa Panginoon. Na ang kanyang batas ay pinakamataas sa lahat ng batas dito po sa mundo.
Panginoon, hindi siya ordinaryo. Hindi siya lawyer, hindi siya abogado, hindi po mayor. Panginoon, Lord of Lord, yung ating pinagnanakawan. So dito ho, para ma-absolto po tayo, simple lang, sa kasong pagnanakaw, sa harapan ng hukuman ng Panginoon, pagdating ng Panginoon, para ma-absolto, simple lang, ang niya dito ay repent with contrition. Tayo po ay kinakailangan magsisi. Ang ibig sabihin ng pagsisisi ay turning away from sin. Tayo ay tatalikod sa hindi tamang ginawa natin at tayo nakaharap na sa Panginoon. Kasi pag tayo sumusunod sa Panginoon, nakaharap tayo sa Panginoon. Kapag tayo po ay sumusuway sa Panginoon, nakatalikod tayo sa Panginoon. So yung repentance, yung contrition, yung pagsisisi ay muling pagharap natin sa ating Panginoon. Turning away from sin. Absoluto po tayong lahat, mga kapatid. So tayo, salamat po sa paalala ng ating pong propetesa, ng ating pong Panginoong Diyos, na kapag tayo po ay nagkamali, mga kapatid, sa maliliit o malalaking bagay, ang ating Panginoon, ine-expect niya na tayo, we will recognize our sin, and we will repent, magsisi tayo, kasi nandito po ang lubos, ang tunay na kasiyahan sa pagtatapat. Yung pamumuhay na tayo nagtatapat sa Panginoon, andito po ang sekreto ng pamumuhay na masayang pamumuhay. So, ito ang ating pong babasahin at paalala ng ating pong Panginoong Diyos. Kung tayo po ay hindi nagkamali po tayo, huwag na natin ulitin, itama natin, ituwid natin, magsisi po tayo para tayo habang nandito pa sa lupa na naghihintay sa malapit ng pagdating ng ating pong Panginoong Diyos, ay maranasan natin ang joy with living in faithfulness sa ating pong Panginoon. Absoluto sa langit, wala tayong kaso sapagkat tayo po ay nagsisi. Ang ating pong buhay, pag nagkakamali, nadadapa, pero ang ating pong buhay, binigyan tayo ng Panginoon na parang series of new beginnings. Panibago tayo na pamumuhay na kasama ang Panginoon sa pagtatapat. Sana ho mga kapatid, ay ang Panginoon kasihan tayo ng banal na Espiritu. Kasi kung sa ating sarili, nandiyan lagi yung kagipitan, minsan, tayo nagkakasala, pero ang ating Panginoon Diyos napakabuti. Sa tulong po ng banal na Espiritu, makakaya po natin na tayo po ay makalakad ng may katapatan, makapamuhay na may katapatan, may kasiyahan. Ang banal na Espiritu po ang tutulong po sa atin para ito ay magampanan po natin. So, yun po ang nais ng ating Panginoong Diyos. Na bago siya dumating, lahat tayo, mga missional, lahat po tayo, nadadalhin ng ating Panginoong Diyos doon sa langit. Nagsisi, nagbago, at namuhay ng may katapatan. Yun po ang candidate doon sa langit. Lahat po tayo. Absoluto po tayo. Basta tayo po ay lagi namang available ang pintuan ng langit sa pagpapatawad po sa atin. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Maraming salamat, Pastor Ben Santiago. At sa inyong lahat, happy God First Morning. Happy Sabbath po sa inyong lahat. God bless us. Po, dadako na po tayo sa pananalangin. Sa una po ay tayo magkakaroon ng silent prayer. Po. Silent prayer po tayo doon sa ating po mga pangalan na ating po isinulat sa ating commitment card na Harvest 2025. At ang ating pong prayer focus ay ang Harvest 2025. Evangelist, Care Group, Interest, Bible Study. Amen. At salamat sa magandang lesson na yun, tungkol sa pagbabalik ng tithes and offering. ang sa Panginoon ay sa Panginoon, sabi dito. Kailangan natin ibalik sa Panginoon. Ngunit kung meron man sa atin ng nakagawa na di natin na ibalik sa Panginoon, ay dapat tayong
magsisi mga kapatid. Ngayon ay yung panahon para magsisi. Magsisi at magbago. At wag nang bumalik sa pagkakasala pa. Yun ang pinaka-ultimate ano. At sabi dito, hindi lamang daw sa material na bagay ang pagbabalik ng para sa Panginoon. Dahil di lang naman material yung dapat nating ibalik sa Kanya. Binabanggit ni dito yung oras, yung puso, at yung ating buhay. Ay huwag natin gugulin sa makalupang bagay lahat. Ano? Bagkus patuloy tayong gumawa para sa Panginoon. Ano? At yun na, maiksi lang itong ilang lines lang itong binasa na ito sa English. Ano? So yun ang pinakapunto ron. Ano po? Magsisi tayo. Marami ngayon kahit sa panahon natin, ano? Sa material na bagay pa lang din na nakakapagbalik ng tama. Paano pa kaya doon sa oras at sa ating spiritual na lakas, ano? Sa ating paggawa sa church, so, halimbawa sa material na bagay, paano tayo nagkakasala? Tithes, susulat natin tithes, pero nilalagay natin doon ay kung magkano lang gusto natin. Hindi talaga yun ikasampung bahagi ng ating increase o kinita. Masakit na pagkakasala. Sabi nga ni Pastor Ray, magnanakaw, masakit mang tanggapin. Kabilang tayo sa mga magnanakaw, mga kapatid. Ano? Ganyan din ako dati, huwag kayo mag-alala. Pero hindi na ngayon. Matagal na. At sinimulan ko ng baguhin. Hindi na ngayon. Ano? At nawa, kung mayroon man sa atin na ganyan pa rin. Kumita ka ng 500 sa araw, let's say. So, isang linggo, kumita ka ng, kung arawan ka na sumasahod, ano? Kumita ka 2,500. So, kasampung bahagi niya, mga kapatid, ay 250. So, huwag natin dayaan yung ating sarili na 100 talaga sa natin tithes, ano? Sino naloloko natin ang ating sarili lamang? Ninanakawan natin ng Diyos. At yan ay baka maging mitya pa ng ating buhay sa huli, ano? Yung sa halip na may tinanggap na tayong kaligtasan ay mawawala pa. Sabi nga ay hindi ka maililigtas ng pagtatides mo. Pero lalong hindi ka maililigtas kung mali ang iyong ginagawa. Alam mo na yung tama, no? So, huwag natin pang hinayangan, mga kapatid. Ano? So, offering naman, yan ay sa Bible. There is no recorded na nag-offering ng kaunti. Laging mas marami pa kaysa sa tithes. Dahil yung mga tao ay higit na nagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon. Kung nakita natin ang Panginoon ay mabuti, ba't di natin siya pasalamatan? Di naman niya kailangan yung pera natin, ano? Kailangan niya yung ating puso at pagtitiwala at pananampalataya. Yan, ano? Dahil kapag tayo nag-o-offer sa Kanya, ibig sabihin tayo ay sumasamba. Magagamit natin yan sa gawain ng Panginoon sa pagtatapos ng gawain. At ano pa? At ibig sabihin yan, may tiwala tayo sa Kanya na siya yung nagbigay sa atin ng ating mga blessings at hindi niya tayo pagkukulangin sa lahat ng mga ating mga pangailangan. May tiwala tayo sa Kanya. Ano po? May pananampalataya, may tiwala tayo sa Kanya. Ngayon, pag sinabi mo, naku, ito nangalay sa akin, mauubos pa. Wala kang tiwala sa Diyos, mga kapatid. Simple, ano? Totoo talaga yung sinasabi ng mga pastor. Ang tapat sa Panginoon, magbalik na ikapo at mapagbigay ng pasasalamat sa Kanya. Kinikilala siya bilang ating Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng sa atin. Yun yung mga hindi nagugutom. Hindi ko sinabing yung mayaman, ha? Hindi nagugutom. Pero tingnan natin yung mga nagugutom. Isa ba tayo sa mga nagugutom, mga kapatid? Isa ba tayo sa patuloy na hindi sapat yung ating mga kinikita? Baka naman may kulang, ano? Baka yung ating kulang itong lesson na ito, no? Yung ating pagsamba, pagtapat sa Kanya. So tayo manalangin, mga kapatid. Ang oras 5:27 ng umaga at kami ay maaga sa church, ano? Kailan makalis kami ng alas 7. Pipilitin namin i-push yung 8 o'clock club, mga kapatid. Yan, si Ma'am Pemi nandiyan nakikinig na may programa sila Ma'am Pemi sa school, so suporta kami. Nawa, mga kapatid, tayong lahat, ano? Ibalik natin yung tama, no? Sa school, sa trabaho, nakapasok tayo ng alas 7, before 7 maalis na tayo sa bahay. Bakit sa church hindi natin magawa, no? Nakakalungkot na hindi natin priority ang Diyos pag ganun. Simulan na natin magbago, mga kapatid. Ang buhay ay maigsi lamang. Baka hindi sumapat yung oras, hindi na tayo makapagbago. Tayo na, sabay-sabay tayo magbago. Ano po?
So tayo mananalangin, unahin natin yung ating commitment cards, mga pangalan na ating ipinulong. At ang ating prayer focus, yung Harvest 2025. Let's pray po mga kapatid. Ama namin banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito sa muling pagtawag sa amin. Patawad po kami maninasumpungan yung makasalanan, mapag-interes na hindi sa amin. Pinagnanakawan po namin kiyunti lamang sa material na bagay, kiyunti naman sa oras at sa kalakasan. Pinagdadamutan namin kayo na kami makapaglingkod po sa inyong gawain. Patawad po dahil kami ay mga makasalanan o dakilang Diyos. Nais namin magbago. Tulungan niyo po kami sa aming pagsisisi na kami maging tapat. Tapat po sa inyo sa ano pa mang mga kapamaraanan. Sa pagbabalik sa inyo ng nararapat. Sa pagbibigay ng aming oras para sa paglilingkod sa aming lakas. Nawa kami po ay tuluyan ng magbago. Ayaw na namin ng maraming buhay. Ayaw na namin ng mapagkunyaring buhay. Ayaw na namin ng makasalanang buhay. Hindi namin madadala ang aming mga iniingatan sa kabila ng buhay na ito. Kaya ang tanging madadala lamang namin ay ang mga kayamanan na naipon namin dyan sa langit na bayan, kung saan ang pagtitiwala namin sa inyo magpapalakas sa amin. Salamat sa mga gabay at patnubay sa bawat umaga na kami ay patuloy na nagigising sa aming mga pagkakatulog. Sa umaga nito, nais namin isama sa panalangin ang mga prayer request ng kapatiran, ang aming mga commitment cards na narito ang mga pangalan namin. Nais na ilapit po sa inyo sa buong taon na ito. Ngayon din ang Harvest 2025 ay nais namin isama sa panalangin na patuloy na magtagumpay ang aming mga iglesia, ang aming district, ang aming gawain, patuloy na maging managumpay, magkaroon ng pagkakaisa ang bawat isa. Dalangin din po namin ang women's sa lahat ng mga churches na nagsasagawa ng mga programa na ito. Si Ma'am Karin, para sa kanyang pangunguna sa kanilang iglesia, ay bigyan niyo po ng karunungan na nagmumula po sa inyo na ang kanyang mga bibigay niyo mga gamitin para ma-share niyo po ang inyong magandang pabalita para sa kababaihan. Dalangin din po namin ang church planting sites sa lahat ng aming nasasakupan dito sa South, dyan sa West, ganoon din naman sa area na yung Bulacan, at gayon din ang Barangay Perez na binanggit ni Pastor Nelvin na kailangan nilang mapangaralan sapagkat maraming populasyon at wala pa ritong Adventist. Dalangin din po namin ng si kapatid na Alex Gaviria na natin ka Santo Domingo Church. Siya po ay patuloy na palakasin at patuloy na kagalingan ay gawad po sa kanya. Dalangin din po namin si Kuya Ramon Hernandez sa kanyang operasyon. Patuloy na kalakasan, recovery ang kanyang maranasan. Ipanumbalik niyo po ang kanyang paningin o dakilang Diyos at ang kanyang lakas upang sa ganon sa kanyang natitirang oras ay makapaglingkod siya ng tapat at magamit ang inyong binigay sa kanya. At gayon din sa aming panalangin ng bawat isa na nakikinig ngayon kasama namin na nanalangin o dakilang Diyos. Kami narito dahil nais namin magbago. Kami po ay narito dahil nais naming sumamba. Kami po ay narito dahil may tiwala po kami sa inyo o dakilang Diyos. Tulungan niyo po kami sa aming unti-unting pagbabago, pagsuko po sa inyo o dakilang Diyos. Ang sambahayan ni Ate Revy kasama ng San Leonardo Church, ang sambahayan ni Ate Lorna kasama na si Kuya Bobby, yung kanyang mga anak sa malayo,
Ang sambahayan ni Sister Teresita Direct Reyes kay hindi ng kanyang mga kahilingan para sa kanyang mga anak, mga apo, ang kanyang kalusugan o dakilang Diyos. Ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez kasama ng kanyang buong pamilya. Ang sambahayan ni Sister Teresita Ladia kasama ng kanyang mga panalangin request para sa kanyang pamilya. Ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania. Sambahayan ni Sister Angelita Tablada kasama ng kanyang buong pamilya, ang kanilang patuloy na paglilingkod sa inyo, ang pagbabago patuloy ay kanilang maranasan sa tulong po ninyo. Ang sambahayan ni Sister Janet Gatmaitan at ni Brother Jojo. Ang sambahayan ni Sister Shirley Rosacinto kasama ng kanilang mga kahilingan, kalusugan, pampisikal man o pang-espiritual. Ang sambahayan ni Ate Mitch, patuloy niyo po siyang samahan o dakilang Diyos para maging matatag sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Samahan niyo po siya o dakilang Diyos, palakasin, maging halimbawa ng kanyang nasasakupan. At ngayon din ang sambahayan ni Sister Marlene Garcia, ang sambahayan ni Ma'am Nora Cabiedes, kasama na yung kanyang mga prayers para sa kanyang mga anak, mga apo. Ang sambahayan ni Ma'am Femi kasama ng buong GAES, pupils, parents, and teachers. Ang sambahayan ni Sister Marlene Garcia kasama ng buong Peñaranda Church. Ang sambahayan ni Sister Penny Ronas kasama ng kanyang buong pamilya at ang kanyang kahilingan para sa kanyang mga kaanak. Ang sambahayan ni Sister Helen de la Cruz Malyari kasama na yung kanyang prayer request para kay Ma'am Carmen sa kalusugan nila, ni Doc Partida, Sister Melba Yenson, at gayon din ang sambahayan ni Sister Melissa Gamboa. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Kuya Melchor Canlas at lahat ng mga narito sa background na hindi namin nabanggit ang kanilang pangalan. Kasama po namin sila na nalangin. Dinggin po ang aming mga panalangin o dakilang Diyos ng ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. Ito pong aming dalangin sa pangalan na Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po, salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy na pagbabalik dito. Salamat sa pakikisama sa panalangin. Masayang manalangin na kasama kayo. At siyempre, habang tayo nanalangin, tayo dapat ay patuloy na nakahawak sa Panginoon para tayo magbago. Uy, si Sister Annie, ngayon ko lang nag-chat. Panalalangin na rin kita. Hindi ko lang nabanggit pangalan mo. Balik ka dito araw-araw, Sister Annie. Ikaw yung isang ang lakas, ano? Ikaw yung lakas ng isa sa mga lakas ng gapan, ano, ng care group, ng mga care groups, isa sa mga bumubulusok ang pananampalataya, Sister Annie. Welcome po. At sino pa, mga lahat na nandiyan sa background, ano. Sister Annie, onting igising pa ng maaga, konting control pa. 5:36 na kasi, no. So, maganda matuto rito, ano, maganda matuto sa devotion. Sabi ko nga, patuloy ko sasabihin sa inyo kung paano akong lumago. Hindi naman dahil sa sarili ko lang, ano. Malaking tulong ng devotional. Kaya kung gusto niyo lumago, mag-devotional tayo. I-share niyo rin sa iba, sa kapatiran, ano. Ayan, ano po. Hanggang bukas po muli. Agahan natin sa pagsamba ngayon. At bukas bumalik tayo at patuloy na matuto. Wow, praise the Lord. Yan ang natutuwa ang Panginoon. Kanina ka pa pala dyan, ano. So, ayan. Sige. At magiging isang halimbawa ka ng iyong sambahayan, ang ating church. At one day, ano, magiging isa ka sa mga tumatayong leader, ano, kasama namin, ano. Ngayon, support pa lang, dapat yung talagang ka na yun ang tawag dito, yung dedicated leaders na, ano, over president, Sister Annie for president, yun, praise the Lord, no, pisan, Sister, kasi hindi ka nag-chat agad, kaya hindi kita nakita, no. So ngayon okay na, no? Bukas babalik ka. Hindi ako nag-invite sa iyo, sabi nga ng lagi ko sinasabi. Hindi kita i-invite kasi hindi ka naman kita kamag-anak, pero kapatid kita kay Kristo, no? Si Jesus ini-invite ka na patuloy na bumalik. Dahil sabi ni Jesus, kung paano sila nagbago dito, lumago. Kaya din kitang baguhin, sabi ni Jesus, ano? Ayan, babalik ka. Okay. So yan, patuloy na pasasalamat sa lahat at hanggang bukas po muli. Pagpalain po tayo at happy Sabbath po sa lahat. O Sister Elizabeth Erese, kayo din at salamat din po sa pakikinig. Kamusta po kay Michelle at saka sa panganay niyong anak? Ayan, ano po, patuloy na pagtitiwala lamang sa Panginoon ang ating panlaban sa tukso ng kaaway, ano po.
Si Nanay Nerissa, yan, welcome din po. At Nanay Nerissa, very active sa comment section. Ayan po. At masarap kasing mag-share na ating naranasan ng pagmamahal. Kaya talaga nakakapag-comment tayo. No? So ayan, at ako ay pagpapatuloy sa paggayak. Paggayak, ano? Alis kami ng maaga. Happy Sabbath po sa lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.